unang Sulaiman-class offshore patrol vessel ng Philippine Navy, ang BRP Raja Sulaiman, PS-20, ay nasa daan na pauwi sa Pilipinas. Ito ang simula ng isang bagong era sa ating sandatahang lakas. Una, alamin natin ang kwento sa likod ng BRP Raja Sulaiman. Ito po ang unang barko sa 6 na Sulaiman-class offshore patrol vessels na binili ng Philippine Navy mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea noong Hunyo taong 2022. Napakamahalaga nito, halos 30 na bilyong piso ang halaga ng buong kontrata. Bakit ganun na lang? Kasi, mga kaibigan, ito ay hindi ordinaryong bangka. Ito ay isang high-tech na patrol vessel na may haba na 75 metro, makakapag-sail ng mahabang distansya ng hindi nangangailangan ng madalas na pagtigil, at equipped ng advanced weapons system para protektahan ang ating exclusive economic zone. Picture this, sa gitna ng West Philippine Sea, kung saan madalas may tensyon, ang barkong ito ay parang matapang na sundalong nagbabantay sa ating isda, langis, at teritoryo. Hindi na tayo lalaagap sa lumang barko na madalas sumasailalim o hindi kayang makipagbuno sa mas malalakas na kalaban. Ang BRP Raja Sulaiman ay pangalanan sa honor ng Raja Sulaiman, isang bayani sa kasaysayan ng Maynila, simbolismo ng lakas at katatagan ng mga Pilipino. At ngayon, pagkatapos ng mahabang pagbuo sa Ulsan, South Korea, ito ay naglalayag na pauwi. Inaasahang makakarating sa ating mga pantalan sa loob ng ilang buwan. Exciting, di ba? Bakit ito isang malaking hakbang para sa atin? Una, sa konteksto ng ating seguridad. Alam nyo naman, ang Pilipinas ay isang archipelagic nation, mahigit 7,000 isla tayo, at ang karagatan natin ay parte ng ating buhay. Ngunit sa nakalipas na mga taon, lumang-luma na ang float ng ating Navy. Marami sa mga barko natin ay galing pa noong World War II era. Ngayon, sa pamamagitan ng modernization program ng gobyerno, ina-upgrade natin ang ating kakayahan. Ang Sulaiman class ay bahagi nito, 6 na barko na lahat ay gawa sa pinakabagong teknolohiya, may helicopter deck para sa air support, anti-submarine capabilities, at even state-of-the-art radar para ma-detect ang anumang banta. Hindi lang ito tungkol sa digmaan, ito rin ay para sa disaster response. Sa panahon ng bagyo tulad ni Rolly o Ulysses, ang mga ganitong barko ay makakatulong sa search and rescue, paghatid ng tulong, at pagprotekta sa ating mga mangingisdang nawawala ng hanap buhay dahil sa illegal fishing. At ang mas maganda, ito ay investment sa kinabukasan, magbibigay ito ng trabaho sa mga Pinoy engineers at sailors, at magpapatibay ng relasyon natin sa South Korea. Sa gitna ng global tensions tulad ng sa South China Sea, ang pagdating ng BRP Raja Sulaiman ay parang signal na handa na tayong ipagtanggol ang soberanya natin ng may dignidad at lakas. Mga kababayan, habang naglalayag ang BRP Raja Sulaiman pauwi, hindi lang barko ang dumadating, ito ay simbolismo ng pag-asa at pag-unlad ng ating bansa. Sa ilalim ng leadership ng ating Commander-in-Chief at ng Department of National Defense, ito ay patunay na hindi natin kailangang maging weak link sa rehiyon. Ngunit tandaan natin, ang tunay na lakas ay hindi lamang sa mga sandata, kundi sa pagkakaisa natin. Suportahan natin ang ating sundalo, ang ating Navy, at ang mga bayani na naglilingkod sa atin araw-araw. Kung ikaw ay naging inspired ng video na to, like at subscribe po para sa higit pang update sa ating armed forces at good news mula sa Pilipinas. Share din sa friends mo para ma-inform sila. At kung may tanong ka tungkol sa iba pang barko sa fleet o sa modernization program, ay comment sa baba. Salamat sa panunood, mga kaibigan, ingat kayo palagi, at magmalakas tayong lahat para sa isang mas matatag na Pilipinas. Mabuhay ang BRP Raja Sulaiman, mabuhay ang Pilipinas. See you in the next video. Ano ang iyong opinyon tungkol sa pagdating ng BRP Raja Sulaiman? Nakakatulong ba ito sa seguridad natin sa West Philippine Sea? Sabihin mo sa comments.